Guro, pwede pa po ba? Ano yon, guro? Nina, isinilang kang mahirap. Maayos naman ang iyong 5 elemento. Maliban sa pera, tingnan mo nga, mula nang dumating ka. Ang bilang ng mga bumibisita sa ating templo ay patuloy na bumababa. At tingnan mo, ang ating dakilang ninunong guro, tingnan mo ang lagay niya ngayon. Guro, Nina, gusto mo bang bumalik sa mundong makamundo? gusto ko pa ng isang mangkok. Kung gayon, bumaba ka ng bundok at kumita ka ng pera. Kung mananatili ka rito, ang iyong guro ay mauuwi sa pagkagutom at pagtulog sa labas. Nina, ang hiyas na ito ay suot mo noon nang matagpuan kita. Kapag bumaba ka ng bundok, dalhin mo ito. Maaari itong magtungo sa iyo sa isang espesyal na pagkakataon. Heto, kunin mo. Pagkababa mo ng bundok, tanggapin mo ang aking basbas. Kapag nabawi ng ating ninuno ang kanyang gintong rebulto, ang iyong kapalaran ng kahirapan ay magbabago rin. Huwag kayong mag-alala, guro. Magkakamal ako ng maraming pera para suportahan kayo at ang templo. Yan ang tamang ugali. Sige na. Ma'am, bilis, tumawag ng ambulansya. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Hindi matatag ang kanyang pulso. May panganib ng cardiac arrest. Ano ang ibinibigay mo sa kanya? Isang heart protection pill. Nabibigo ang kanyang puso. Kailangan nating patatagin siya bago dumating ang ambulansya. Umalis ka dyan, alisin mo yung pil na yan. Kung makikialam ka sa pagliligtas, magdudusa ka, umalis ka na ngayon. Ayos na po ang aling ngayon. Ma'am, ayos po ba kayo? Yung babaeng yun, ang nagligtas sa akin. Ipagkalat ang salita. Hanapin sa buong lungsod. Ang pamilya Carneiro ay magbibigay ng 5 milyong pabuya. Ma'am, ang munting dawes ay pumunta patungo sa sentro ng lungsod. Kung susundin natin ang daang ito, mahahanap natin siya. Punta tayo sa Jonqueiro District. Guro, masasabi mo ba kung siya na ang tunay kong pag-ibig? Oo, siya nga. Higit pa rito. Ikaw ang kanyang tanging nobya at pakakasalan ka niya. At alam mo, ang pamilya niya ay gustong-gusto ka rin. Sinabi nga niya na ako ang unang nobya niya. Well, it's Dahil ang boyfriend mo ay lalaki ang gusto. Alam ito ng pamilya niya at naghihintay lang sila para lokohin ka. Ano? ano? Bukod pa rito, nandito sila ngayon nagkikita sa bahay mo. Ano ang ibig mong sabihin? Tagapag-adya. Guro, ilang taon na akong kasal at hindi pa rin nabubuntis. May solusyon ba para dito? Siyempre meron. Simple lang. Ganito ang gawin mo. Kunin mo ang anteng-anteng na ito, tunawin sa tubig at inumin. Hindi ito nagkakahalaga ng 978. Kahit na 678 ay hindi, 278 lang. Aha. Pero miss, ang problema ay hindi sa'yo. Ang asawa mo ang hindi makapag-anak. Palitan mo ang asawa mo at magkakaanak ka. Ano? Saan galing tong batang to? Saang templo? Ka nakatakas?
Walang nagkokontrol sa'yo, di ba? Hoy, hindi ako nakatakas. Siguro Zekones ang nagpadala sa akin pababa ng bundok. Ikaw ba talaga ang estudyante ni Zecons? O kilala mo ba ang guro ko? Muntik na akong maging kanyang nakatatandang estudyante. Salvadorinha, nahanap na kita. Naalala mo pa ba ako? Ayos ka lang ba? Salamat sa iyo. Heto, 20 milyon sa cash, bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Mukhang totoo ang sinasabi ng ale na ito. 20 milyon. Paano naging ilang barya na lang ito? Hoy, halika rito. Tanungin kita, sa kapalaran mo, ano ang kulang sa 5 elemento? Pera. Sabi ng master ko, ipinanganak akong mahirap. Ang perang hindi tumatagal sa kamay ko ay nagiging mabubuting gawa na naipon ko. Kapag sapat na ang naipon ko, magbabago ang kapalaran ko. Ale, tama ka. Tulad ng nakikita mo. Mahihirapan ng batang ito sa piling ko. Lagi siyang kumakain sa kalsada. Nakikita ko na kayo, Ale, ay magkakaroon ng maraming anak at apo. Ano kaya kung ganito? Siya ang nagligtas sa iyo at ang pagkikita ninyo ay itinadhana. Paano kung ampunin mo siya? Tama ka. Maganda iyan. Hindi. Espesyal ang kapalaran ko. Kulang ako sa pera sa 5 elemento. Ayokong magdala sa iyo ng malas. Walang mas mayaman kaysa sa pamilyang Carneiro. Halika, sumama ka sa akin sa bahay. Talaga bang ganun kayaman ang pamilya mo? Hindi ka ba natatakot na maubos kita? Huwag kang mag-alala. Kailangan ko ng isang apo para gastusin ang lahat ng perang iyon. Tara na. Ito talaga ang tadhana. Bakit isang pako lang ang nagliwanag? Mukhang marami pang. Kailangan gawin si... Lola, pwede ko bang kainin lahat ito? Siyempre naman, kung kulang pa, bibili pa ako para sa'yo. Salamat, Lola. Mabait na bata ka, Nina. Kain ka hanggang gusto mo. Tingnan mo. Nahanap ko ang aking munting tagapagligtas. Ang batang ito ay ulila. Nakakalungkot talaga. At dahil wala kaming babae sa bahay, inaampon ko siya. Ngayon, anak mo na siya. Inay, may anak na ako. Hindi pwedeng basta-basta kang mag-uwi ng kahit sino. Paano kung siya ay? Hindi pa rin nahahanap si Briginha, di ba? Pero malinaw kong nakikita na ang batang ito ay walang masamang intensyon. Bukod pa riyan, iniligtas ako ni Nina at ang galing niya sa medisina. Baka sakaling makatingin siya sa mga binti mo. Huwag na. Ilang taon na akong naghanap ng doktor at lahat sila'y nagsabing wala ng lunas. Kamakailan lang. May mga balita tungkol sa isang sikat na doktor pero nakatira siyang mag-isa sa bundok at walang nakakaalam kung saan siya hahanapin. Huwag kang mag-alala, anak. Huwag mawala ng pag-asa. Si Briginha man o ang munting doktor. Mahahanap natin sila. Briginha, talagang hahanapin ka ni Daddy. Nina, busog ka na ba? Oo. Lola, parang medyo sumobra yata ako sa pagkain. Hindi naman sumobra. Nina, gusto mo bang magkaroon ng tatay? Ano ang tatay? Ang tatay ay siyang nagsisigurong busog ka sa bawat kain. Oo, gusto ko. Gusto ni Nina na magkaroon ng tatay. Mabuti. Halika. Dalhin ang munting binibini kay Amilcar. Opo, ma'am. Nina, kapag nakita mo siya, yakapin mo ang kanyang mga binti at tawaging tatay. Paalam, Lola. CJ, paalam. Ingat!
Sino ka? Ako si Nina. Sinabi ni Lola na simula ngayon ikaw na ang tatay ko. Tumayo ka, hindi ako ang tatay mo. Anak, nakita mo ba si Nina? Di ba't ang ganda-ganda niya? Nanay, isauli mo siya ngayon din. Masama ang pakiramdam ng puso ko. Kailangan kong magpahinga sa isang resort. Gayon pa man, tapos na ang adoption papers ni Nina. Ngayon, siya na ang anak mo. Ako, Ngayon, tatay na kita, di ba? ulitin ko. Hindi ako ang tatay mo. Sige, tatay. Tatay! Anong gusto mo? Gusto kong matulog kasama si tatay. Hindi pwede. Sa sarili mong kwarto ka matutulog. Si Nina ay isinilang ng walang ama at para siyang damo. Tuwing nakikita ko ang ibang bata na niyayakap ng kanilang mga magulang at nakikinig ng mga kwentong pampatulog, naiisip ko kung gaano kaganda kung may tatay din ako. CJ, sumampa ka na sa kama. Pero walang kwentong pampatulog. Kung nandito si Briginha, nagtataka ako kung ganito din siya, humihingi ng pagmamahal. Magandang umaga, tatay. Umupo ka at kumain ka. Tatay, sabi ni Lola, tinitiyak mong busog si Nina sa bawat kain. Totoo ba yun? Posible bang inapi ang batang to at hindi man lang nabusog? Yehey! Salamat, tatay. Tama si Lola. Ngayong may tatay na ako, laging busog ako. Hindi ka ba iniwan dahil hindi ka kayang buhay ng pamilya mo? Oo, tatay, ang talino mo talaga. Tatay, bakit ang tamad-tamad mo at hindi ka bumangon para maglakad? May sakit ako. May sakit? Pero ang mga binti mo, tatay, hindi naman mukhang may sakit. May sakit. Pero nakikita ko, may madilim na enerhiyang bumabalot sa mga binti mo, tatay. Kaya ka hindi makalakad, hindi yan tunay na sakit. Kamusta? Hindi mo ba naaalala, tay? Taoista ako. Nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Ang bata-bata mo, huwag kang magsalita ng ganyan. Nasa totoong mundo tayo. Huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Tay, saan ka pupunta? Sa trabaho, Sasama ako sa'yo, tay. Tay! magbihis ka. Sige, tay, hintayin mo ako. Babalik ako agad, ha? Ang daming madilim na enerhiya. Parang sa mga binti ni tay. Parang may nagmamatsyag kay tay. May meeting ako, at dito ka lang. Kapag nagutom ka, tawagan mo ang front desk. Huwag kang lalabas ng kwarto, naiintindihan mo.
Sige. Kakaiba ang itsura ng pintuang ito. Ito'y agimat na pampaswerte. Ang daming madilim na enerhiya dito. Malapit lang siguro ang pinanggagalingan. Hindi. Hindi ko pwedeng hayaan ang aking meal ticket na maaksidente. Ang financial report ngayong quarter ay tumaas ng 30%. Presidente, may problema tayo. Nawawala ang bata. Ano? Mukhang ito ang sentro ng isang bagwa matrix. Puno ng itim na enerhiya ang buong kumpanya. Pero dito, sa lugar na ito, tuloy-tuloy ang daloy ng swerte. Saan ka pupunta? Tatay. Tatay. Tigilan mo yan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang maggalagala? Hindi lang naglalakad si Nina. Nakita ni Nina ang pinagmumula ng masamang enerhiya sa binti mo, tatay. Tatay, may naglagay ng bagwa matrix sa'yo. Ano yon? Sa madaling salita, isang orasyon para ilipat ang swerte, ninakaw ang swerte ng ibang tao, at pinagsama-sama sa isang tao lang. Ang pinuntahan ko kanina ang pinagmulan. Kapag nasira natin ang orasyon, gagaling ang binti mo, tatay. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anak, sinubukan ko na ang lahat. At wala namang nangyari. Tatay, hindi yan kung ano-ano. Para magamit ang ganitong orasyon, kailangang may dugong konektado sa iyo ang tao. At sa buong gusali, ang opisina lang niya ang nababalot ng aura ng mabuting kapalaran. Kung hindi ka maniniwala sa akin, tatay, sumama ka sa akin, paggagalingin ko ang binti mo. Ako at si Tiago ay talagang... Paano niya nalaman? Baka naman kaya ni Nina akong pagalingin? Nina, ikaw. Nakatayo ako. Tutu, ano ba ang inaasahan ko? Walang doktor ang makakagawa ng anuman para sa binti ko. Tapos magtitiwala ako sa isang bata. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi pa nawawala ang masamang enerhiya. Ginamit lang ni Nina ang enerhiya ng swerte mula rito para makatayo ka pansamantala. Hindi tayo pwedeng matagal dito. Umalis ka na, tatay. Bakit hindi tayo pwedeng manatili? Hindi mo ba sinabi na may swerte dito? Dahil ninakaw ang enerhiyang ito, kung masyado kang masipsip, magkakaroon ka ng masamang epekto. Kaya, si Tiago ba ang gumawa nito? Hindi naman sigurado. Masalimuot ang 8 trigrams array. Ang pagnanakaw ng ganito karaming swerte, ng hayagan, ay magbibigay sa taong iyon ng sobrang swerte sa isang panahon. Pero pagkatapos ay daranas siya ng malaking kapahamakan na mas masahol pa ng 1,000 beses. Walang gagawa niyan. Maliban na lang kung... Maliban kung hindi niya. Ginagamit din si Tiago. Ang gulo. Tatay, umalis ka na ngayon. Gagamitin ko ang enerhiyang ito para magsaliksik pa. Kapag tapos na ang lahat, magkasama... Nina! Ayos ka lang. Tatay, okay lang ako. Ngayong nalaman mo na. Eddie, papatayin ko na kayong lahat ng sabay-sabay. Walang mananakit sa tatay ko. Nina, ingat! Naway ang gintong liwanag ay sumapit at magtanggol sa mga matuwid. Abracadabra.
Ang Golden Light Spell? Imposible. Naway ang madilim na enerhiya na nakakalat sa kalikasan ay mawasak at ang kasamaan ay maglaho. Abracadabra. Nina, ayos ka lang? Tatay, okay lang ako. Ako ang magtatanggol sa'yo. Nina, may tawagan ng ambulansya. Gising ka na. Masakit ba? Papa, okay lang ako. Walang lagnat. Titignan ka ng doktor. Okay si Miss Pinho. Ang coma ay dahil sa sobrang pagod, at dahil din sa pagkawala ng dugo. Sige, naintindihan ko. Papa, ang 8 trigrams array nasira. Ang sinumang nanakit kay Papa ay madaling maapektuhan ng madilim na enerhiya at magkakaroon ng malas. Bakit ka sumalubong sa akin? Hindi mo ba nakita na delikado? Wala akong kamag-anak si Nina. Si Papa at si Lola ang pinakamahalaga kay Nina mula nang bumaba ako sa bundok. Gusto ni Nina na protektahan si Papa at si Lola. Kahit na ano, hindi na ito dapat maulit. Matanda na ako, kaya kong protektahan ang sarili ko. At protektahan. At protektahan ka. So ibig sabihin si Papa gusto rin si Nina, di ba? Sino pa ang gugustuhin? Ang isang pasaway na maliit na babae. Hindi talaga gusto ni Papa si Nina? Alam kong hindi seryoso si Papa. Para saan ito? Nina, anak ko, ayos ka lang ba? Lola, okay lang ako. Gas-gas lang naman yun. Mabuti naman. Kinabahan ako sa'yo, ha? Nanay, hindi ba't nasa resort ka? Dahil sa'yo ako umuwi. Ang dakilang presidente ng grupo ay hindi pa kayang bantayan ang isang bata. Sa loob lang ng isang araw, napadala mo na sa ospital ang mahal kong apo. Sa ospital. Sa pagkakataong ito, kasalanan ko. Lola, hindi kasalanan ni tatay yon. Ginawa naman niya ang lahat ng makakaya niya. May masamang tao na gustong saktan si tatay at si Nina. Isang araw lang. Panig na kay tatay si Nina. Wala na siyang pakialam sa kanyang lola. CJ, isa lang akong walang kwentang matanda, aalis na ako. Wala namang pakialam si Nina. Lola, hindi ka walang kwenta. Ikaw ang pinakamaganda, pinakamabait, at pinakamapagbigay sa buong mundo. At ikaw din ang nagpapabusog kay Nina. Ang kulit-kulit mo. Kaya, gusto mo bang sumama sa lola sa lumang bahay? Wag na po, Lola. Gusto kong manatili kay tatay, tulungan siyang talunin ang mga masasama at pagalingin ang kanyang binti. Kaya ba ni Nina? Napagalingin ang binti ni Amilcar. Amia, totoo ba ang sinabi ni Nina? Magagamot ba ang binti mo? Nanay, bata lang yan, mga salita lang yan.
Wala pang doktor na nakapaggamot ng binti ko. Nina, bata lang yan. Tama ka. Naging sakim ako. Lola, huwag mong maliitin ang mga bata. Kaya kong gamutin ang binti ni Daddy. CJ, ang ating Nina ay hindi pangkaraniwang bata. Naniniwala ang lola sa'yo. Nga pala, ang pamilya Robrio sa Junquiro ay magdaraos ng charity auction. Narinig kong ilalagay nila ang Kirin statue ni Master Flornerin na paborito niya noong nabubuhay pa siya. Sabi nila sa tahanan, nagdudulot ito ng kapayapaan at proteksyon mula sa... Nanay, ang mga bagay na ito, Alam kong hindi ka naniniwala, isipin mo na lang ito bilang regalo para kay Nina. Siya ang nagligtas ng buhay mo. Lola, ano ang auction? Masaya ba? Gustong pumunta ni Nina. Siyempre pupunta tayo. Pupunta si Nina. Ang kakaiba ng lahat ngayon. Anong klaseng sira-sirang upuan ito, ha? Ano ito? At itong tasa, sino ang nag-iwan nito? Malalaman ko. At sino ang nag-set up ng mesa na ito? Sino kaya? Sino ang nandyan? Magpakita ka, kakakumpiyansa. Hindi ba si J. Carnero mula sa Elevate Group yon? At yung maliit na batang babae sa tabi niya, anak niya ba yon? Hindi pwedeng tama yon. Ang apo ng pamilya Carnero ay hindi naman nawawala ng ilang taon. Pinsan. Alam kong namimiss mo ang anak mo. Pero hindi yon dahilan para kumuha ka na lang ng kahit sino para ipalit kay Brigana. sarili kong desisyon yon. At hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Pinsan. Ang sakit naman. Sa pakiramdam ng sinabi mo, paano naman ako naging estranghero? Po, kailan pa po huli kayong nag-toothbrush? Ang baho po ng bibig ninyo, nahihirapan huminga si Nina. Anong sinasabi mo? Gago pa. Tama na yan. Tiago, kung gusto mo pang sumali sa auction, bumalik ka na sa upuan mo. Sino ang nagdala nitong sirang upuan? Daddy, yung lalaking yon ay napapalibutan ng madilim na enerhiya. Mukhang tinatamaan na siya ng masamang karma. At simula pa lang ito, sa hinaharap, lalo pa siyang magiging malas. Huwag mo na siyang pansinin. Magsisimula na ang auction. Okay. Sige, Daddy. Amalcar. Huwag kang masyadong magyabang. Kapag ninakaw ko na ang iyong life force, ang Elevate Group at ang pamilya Carnero, ay magiging akin na.
Maligayang pagdating sa inyong lahat sa kawang-gawang subasta na inorganisa ng pamilyang Rogerio. Sa subastang ito, mayroon tayong 3 bagay na ipagbibili at isa rito ay hinihintay ng lahat, ang matagal nang hinihintay na estatwa ng Kirin. Gayon din, mayroon tayong 2 napaka-misteryosong bagay. Ngayong araw, lahat ng perang makokolekta ay idodonasyon sa institusyong Lorda Esperanca. Ngayon, inaanunsyo ko na ang subasta ay opisyal nang magbubukas. Ang bagay para sa round na ito ay ang matagal nang hinihintay na estatwa ng Kirin. Ang dakilang pagmamahal ni Master Flournoy nung nabubuhay pa siya. Marami ang pumunta rito para dito at sabi nila ito raw ay nakapagtataboy ng masasamang espiritu at ang panimulang tawad ay 8 milyon. Ito ba ang estatwa ng Kirin na sinasabi ni Mama? 8 milyon at kalahati. 20 milyon. Diyos ko, 20 milyon. Doble ang itinaas niya. Kahit na ito ay isang artifact na biniyayaan ni Master Flournoy, hindi naman ganoon kataas ang halaga niyan. 20 milyon at 50,000. 25 milyon. Pinsan. Ang estatwa ng Kirin na ito ay para protektahan ng mga inapo. Konti na lang ang tagapagmana ng pamilya mo. At kahit ikaw, ang huli na sa lahi. Wala ka namang pakinabang dyan. Kaya bakit hindi mo na lang ako pabayaan? Kung pag-uusapan ng dami, hindi ako kasing galing mo. Hindi ka nga kasal. Pero may mga anak ka sa labas, sa iba't ibang lugar. Pero talagang may talento ako dyan. Pinsan. Ang kaligayahang ito na meron ako, hindi mo kailanman mauunawaan. Ganoon ba? Dahil ang galing-galing mo, bakit ko dapat ipagkaloob ang estatwa ng Kirin sa'yo? Ang subasta ay para sa sinumang nagbigay ng pinakamagandang tawad. Pinsan, hindi mo ba kayang magdagdag ng ilang milyon pa? Paano naman hindi? 25,500,000. Mahigit 20 milyon ang halaga ng madilim na bagay na ito? Kayang sustentuhan nito ang ilan sa mga templo ng Master? Imposible. Napapayagan kong gumastos si tatay dito. Tay, huwag kang magbid. Bakit? Maganda ang Kirin, pero ito ay bagay na panglibing. Puno ito ng negatibong enerhiya. Hindi lang ito hindi nagsesiguro ng tahanan, pinapaikli pa nito ang buhay ng mga tao. Paano mo nalaman? Nakikita ko, tulad ng madilim na enerhiya, may kulay ang lahat ng bagay. Teka, Tay. May naisip ako. Sir, sa tuwing magbibid ka, konting-konti lang ang itataas mo. Kulang ka ba sa pera? Hindi mo kailangang pilitin, kayang bilhin ng tatay ko. Kung talagang gusto mo ito, pwedeng puntahan mo na lang sa amin mamaya. Sinong nagsabing hindi ko kayang bilhin? Nakikipagkapwa-tao lang ako sa mga kamag-anak, kaya mababa ang bid ko. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung diretsahan na ako. Hindi ako naniniwalang makukuha mo ang isang bagay sa tatay ko. 30 milyon? 35 milyon. Galing yan sa pamilya Carnero, ang galante. Well, 5 milyon agad ang itinaas ng walang pag-aatubili. 45 milyon. Sir, kulang ka ba sa pera? Gusto mong pahiramin kita ng tatay ko? Ikaw. Kahit hindi ako manalo, gagawin ko ang lahat para mainis ka. May pera ka pala, ha? Sige, papagastusin kita ng malaki, 80 milyon. Tatasan kita ng 1, tatasan kita ng 3. Unang tawag, pangalawang tawag, sold. Binabati kita, G. Tiago, sa pagkakamit ng estatwa ng Kirin. Ang lakas ng loob mong lokohin ako? Sir, napakataas ng tinaas mo. Akala ng tatay ko gusto mo talaga kaya pinabayaan ka. Bakit ka galit? Eksakto. Posible bang si Manager Rogerio ang nagpataas ng halaga para lang lumaki ang presyo pero hindi naman talaga balak bilhin? Talaga, hindi ba't panluloko sa subasta yun? Gusto mo pa ba ang estatwa ng Kirin na ito o tatakasin mo ang bayarin? Hindi. Nandito ako ngayon para talaga sa estatwa ng Kirin. Kanina lang, nasobrahan ako. Kaya, salamat, pinsan. Walang anuman. Putang ina. Anong pinagtatawa mo? Tiago, kasama sa pamilya ko si Nina. Kung magpapatuloy kang ganyan, tatanggalin kita sa Elevate Group at papalitan ang pwesto mo. Amalcart, binabalaan kita. Ang mga ginoo ng Elevate Group ay hindi sasang-ayon dito. Ang Elevate Group ay hindi lang sa'yo sumusunod. Ganon ba? Subukan mo. Ikaw, G. Tiago, pakisuyo, umakyat ka sa entablado.
Ikaw ba ang gumawa niyan? Karapat-dapat sa kanya yon dahil ginulo niya si Dad. Huwag mo siyang pakinggan. Gagaling talaga ang mga paa ni Dad. Hayaan mo na siya, hindi siya worth it. Sa auction ngayong araw, may dalawa pang huling item. Hindi tulad ng mga naunang lot. Ang dalawang ito ay maaari lamang buksan pagkatapos itong mabili. Ano? Kailangan mo nang bilhin bago buksan. Parang surprise box ang dating. Eksakto. Paano natin malalaman kung ano ang laman? Mga Ginoo, huwag kayong mag-alala. Ang dalawang kahon na ito ay nabawi mula sa pamilya ng pamilyang So noon pang matagal na panahon. Ang pamilya ng pamilyang So, ang lugar na dating pinakamayaman sa bansa. Pero isang siglo na ang nakalipas mula nang tumahimik ito. Paano mo nagawang makahanap ng bagay mula roon? Oo, ang dalawang kahon na ito ay kamakailan lamang upang mapangalagaan ang mga item. Wala kaming karapatan na buksan ng mga ito. Kaya, tanging ang mga mamimili ang maaaring gumawa noon. Nina, dahil hindi natin nabili ang statue, ano ang masasabi mo? Kung pupunta tayo sa mall mamaya at bibili tayo ng para sayo. Yung kahoy, Sigurado ka? Yung kahong kahoy. nakikita mo ba kung ano ang nasa loob? Hindi ko makita. Ang pagtingin sa loob ng mga bagay ay nangangailangan ng maraming lakas. Eh bakit mo bibilhin? Kasi espesyal ito. Ang isang normal na kahong kahoy, pagkatapos ng isang siglo, dapat ay bulok na ngayon. Pero ito ay buo pa rin. Kahit hindi ko ito makita, nararamdaman ko ang isang malakas na espiritual na enerhiya na nagmumula sa loob nito. Kaya pala ang isang ampon ay marunong lang maging mababaw. Gusto mo ng kahon na gawa sa lumang kahoy? Mabuti, kukunin ko ang gintong kahon na ito. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na bagay. Una, ang kaong kahoy, panimulang tawad, 1,000,000. Tingnan mo, kahit galing pa ito sa 100 taon na ang nakalipas, dapat ay bulok na ito ngayon. Paano mo masasabi sa akin na yun ay nagkakahalaga ng 1,000,000? Eksakto. Sino ang maglalagay ng kayamanan sa isang kaong kahoy? Pero ang gintong kahon sa tabi nito ay maaaring may mahalagang laman sa loob. Para sa kahong ito, pinatawaran ko ng 10 milyon. Tama ba ang narinig ko? 10,000,000. Hindi ko kukunin ang lumang kahon na iyon kahit libre, at siya ay nag-aalok ng 10 milyon. Nababaliw na ba si G. Carnero? Pinsan. Kahit na ang pamilya Carnero ay may ganoong kalaking pera, hindi mo pwedeng sayangin ang 10,000,000 sa isang lumang kaong kahoy. Hindi ito luma. Mas maganda ito kaysa sa walang kwentang kirin mo. Wala yan. Sa pamilya Carnero, ang allowance ng mga bata ay mas malaki pa dyan at gusto ito ni Nina, anuman ang lumabas dyan. Sa ngalan ni Munting Nina, magdodonate ako ng karagdagang 30 milyon para sa charity. Kung walang magtataas ng taya, 10,000,000. Ang magandang kaong kahoy na ito ay mapupunta kay G. Amilcar. Naibenta na. Binabati kita, G. Amilcar, sa pagkakaroon ng kaong kahoy na ito sa halagang 10,000,000. G. Carnero, pakiusap, kunin mo ang kahon para kay. Huwag mong kunin ang kaong ito. Hindi pa natin naisubasta ang gintong kahon. Kapag tapos na ang subasta, bubuksan natin ang mga kahon para makita kung ano ang mahalaga sa loob. Tama ba? Sang-ayon ako. Ang proseso para makasali ay mahigpit. May karapatan tayong malaman kung ano ang laman ng mga bagay na ito. Sang-ayon ako, karaniwan namang ipinapakita ang isinisubasta. Eksakto, kahit sa mga pastahan, alam mo, may karapatan tayong malaman ang laman ng mga kaong ito. Oo. Sa wakas, ang kahon ay nabili na ni G. Amilcar. Ngayon ay nakasalalay kay G. Carnero. Nina, regalo ito mula sa akin at kay Lola. Gusto mo bang buksan ito at ipakita sa lahat? Siyempre. Pumayag si Nina. Maraming salamat kay G. Carnero at sa binibini, mga ginang at ginoo. Bubuksan natin ang lahat ng kahon sa pagtatapos ng subasta. Ngayon, ang gintong kahon, panimulang taya.
Kung ganoon, kung solidong purong ginto, ang kahon pa lang ay mas mahal na dyan. Magbibigay ako ng 5,500,000. Magbibigay ako ng 6 na milyon. 20 milyon. At ito, bibilhin ba natin? Hindi, ang boring. Boring. Puno ng patay na enerhiya ang gintong kahon. Walang kasiyahan. Huwag kang mag-alala, Tay. Hindi tayo talo. Kahit ano ang nasa loob, ay hindi mahalaga, wala yon. Huwag kang mag-alala. Tay, tiyak na makakakuha si Nina ng magandang bagay mula rito. Binabati kita, G. Tiago, sa pagkakabili ng gintong kahon sa halagang 20 milyon. Nabili ko ang gintong kahon. Bubuksan natin ito sa ilang sandali. Hintayin nyo ang sampal sa mukha. Tagapagsubasta. Nabili ko na ang gintong kahon. Kaya ngayon ang 2 kaha ay pwedeng buksan, tama ba? Syempre. Kakalaman ko lang na, nais buksan ng mga panauhin ang mga kaha. Kaya inimbitahan namin ang isang espesyalista sa pag-a-appraise, Master Enriquez. Ngayong araw, narito ako upang iharap at appraise ang mga kayamanang maaari nating mahanap sa dalawang ito. Mabuti ang 2 panauhin na nakabili ng inyong mga kaha, mangyaring umakyat sa entablado. Akyat ka na. Hindi pa nakakapagbukas si Nina ng ganitong klaseng kaha dati. Pa, Sa'yo ang kaha, ikaw ang magbukas. salamat pa. Sandali, kawang kahoy, 10 milyon. Gintong kaha, 20 milyon. Hindi. Ang mga presyong ito ay Eksakto. Siguro may talagang pambihirang laman para sulit ang puhunan. sa tingin ko ang gintong kaha, ang mas maaasahan. Mukhang itong kahoy ay madudurog na lang. Ganoon din ang tingin ko. Bibili ng lumang kahoy sa halagang 10 milyon. Talagang mahal na mahal ng pamilya Carnero, ang kanilang ampon na anak. Hayop ka, kung puro basura ang mabubuksan mo, huwag kang umiyak kay Papa. Ang kaha mo ang puno ng basura. Mungkahi ko bago mo buksan. Papuntahin mo si Amal Carsa, organizer para ikansela ang pagbili, para hindi ka mahiya mamaya. Buksan na natin at tingnan ang laman. Buksan na natin at tingnan ang laman. Sige, pero huwag mo akong pagbintangan na, naglalaro lang ako ng bata. Well... Diyos ko, ang gintong kahon ay puno ng basura, tingnan mo ito. Ang baho, 20 milyon para bilhin ang kalat na ito. Buti na lang hindi ako nagpatuloy sa pagbid. Pero itong kahoy na kahon, napakaraming alahas at mamahaling metal. Ngayon, panalo tayo. tama. Sino ang mag-aakala na isang simpleng kahoy na kahon ay naglalaman ng napakaraming alahas at mamahaling metal? Imposible. Ako. Ibig mong sabihin, gumastos ako ng 20 milyon para bumili ng isang bounty ng bakal na kalat? Tatay, sinabi ko sa'yo, di ba? Talagang marami tayong mahahanap na kayamanan. Sinabi mo nga, Ito. Ito ba ang Phoenix Crystal Drop?
Anong crystal cup? Hindi ba't ito ay isang lumang basong tasa lang? Hindi ito ordinaryong baso. Ito ay isang goblet na gawa sa isang bihirang uri ng kristal. Sabi nila, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ito ay naglalabas ng malinaw na tunog tulad ng awit ng isang magandang phoenix, ang Phoenix Glass Cup. Noong nakaraan, nabasa ko lang ito sa mga libro, hindi ko inakalang maaari kong makita ang isa sa totoong buhay. Ang mga goblet na ito ay nakalaan lamang para sa mga kababaihan ng pinakamataas na maharlika noon. Heto. Ito. Ang Scaeous Melting Furnace. Sabi nila ito ang maalamat na kaldero na kayang i-maximize ang mga katangian ng halamang gamot. Ibig sabihin, walang katumbas ang halaga nito. Mga alamat lang iyon. Ang bagay na ito ay isa lamang. Maliit na kaldero, paano ito magkakaroon ng napakaraming mahiwagang gamit? Mga gawa-gawang kwento lang siguro iyon para gawing. Totoo ito. Pre, ano ba ang pinagsasasabi mo? Ito ang paboritong estatwa ni Master Florneren. Binasbasa niya mismo ito bago siya namatay. Si Master Florneren, kilala ko siya. Ang Kirin statue na ito, oo, siya mismo ang gumawa nito gamit ang kanyang mga kamay. At talagang, ayos lang ba ang lahat? Dahil nga masyado niyang nagustuhan ito, kaya siya ay inilibing kasama nito hanggang sa kamatayan. Ganoon din ang sinabi ni Nina. Posible kaya na talagang nakakakita siya. Ang Kirin statue na ito ay bagay na panglibing. Hindi ito pwedeng ipagbili. Sino ang bibili ng ganoong bagay? At kahit na may bumili nito, hindi ito nagkakahalaga ng 80 milyon. Diyos ko, gumasto si Tiago ng 100 milyon para bumili ng isang tambak ng basura. Totoo, at si G. Carnero, sa isang kahon lang, ay kumita na ng malaki. Talagang imposible, Master. Pakitingnan mo ulit, may mahalagang bagay dito, di ba? Sa totoo lang, isa lang itong simpleng rosaryo, na gawa sa mga buto. Tingnan mo, at saka, ito dito ay sira na. Sa pinakamataas, halagang ilang dosine lang. At itong kahon, gawa ito sa ginto, di ba? Dapat may halaga ito. Ang kahon na ito ay ginto lang sa ibabaw. Lahat-lahat hindi lalagpas sa 100,000 ang halaga. Tapos na. 100 milyon ang ginastos ko para lang makauwi ng basura. Kung malaman ng tatay ko, papatayin niya ako ngayon din. Tatay, ang pugo ng pagkatunaw ng Sky 2 kailangang bantayan ng mabuti. Kailangang bantayan. Hindi ba't alamat lang yon? Hindi ito alamat. Sa pugo ng pagkatunaw, ang oras sa paghahanda ng gamot ay mapapalahati at ang bisa ay maaaring umabot hanggang 10 beses na mas malakas. Sa ganoon, magiging posible na magamot ang mga paa ni tatay at ang puso ni Lola. Para sa amin, Mahirap gamutin ang mga malalang sakit, lalo na ang mga paa ni tatay. Isinumpa iyon ng masasamang tao. Matagal bago gumaling. Sa pugo ng pagkatunaw, ang panahon ng paggaling ay mababawasan. CJ, kahit hindi ito gumana, basta gusto mo, itatago natin. Huwag kang mag-alala, tatay. Lahat ng pinipili ni Nina ay kapaki-pakinabang talaga. Ginoong Carnero, magandang hapon. Labis akong interesado sa mga bagay sa loob ng kaong ito. Naisip ko lang, kung maaari mo itong ibenta sa akin ng buo. Handang magbayad ng 300 milyon. 300 milyon? Ano? 300 milyon, ang daming numero. Hindi. Si Nina ang bumili niyan. Kung wala ang pahintulot niya, hindi ako makakapagdesisyon. Ano ng problema? Papa, ang gusto ko lang ay yung smelting furnace, yung iba pwedeng ibenta mo. Kahit hindi alam ni Nina kung paano bilangin kung ano ang 300 milyon, alam niyang malaking pera yon. Sapat para kay Lola, Papa at ako para makakain ng maraming beses. Yung iba, hindi na natin kailangan. Eddie, itago na rin natin yung Phoenix Glass Cup. Ibigay natin kay Lola, parang gusto niya magkolekta ng mga ganyang bagay. Sige, ikaw ang boss. Gagawin natin ang sabi ni Nina. Itatago natin ang furnace at yung cup. Yung iba, mag-alok ka. Mamaya, pupunta rito ang assistant ko. Sang-ayon. Maraming salamat sa inyong kabutihang loob. Presidente, si Jerry Sense, bilang host, ay nasa private room nang. Dapat kang pumunta para bumati dahil may partnership project tayo sa Rogerio Group. Ang Robrio Group ay hindi kailanman nakikipagtrabaho sa mga kumpanyang galing Junqueiro. Pero paano kung nagbago ang isip nila? Si Robrio ay parang isang mabait at mapagbigay na tao. Pero, sa ilalim, medyo mahigpit siya. Hindi yan madaling baguhin. Anyway, dapat kong bumati kay Lee Resendes. Tara na, Nina.
Bumati tayo kay Resendez, tapos dadalhin kita kumain, deal? Hello, ang tagal nating hindi nagkita. Oo, matagal-tagal na nga. Kaninong anak ito? Siya. Ay anak ko, Nina. G. Resendes, hello po. Hello, anong sinabi mo? Mr. Resendes, nang pumasok ka, yung itaas na talukap ng mata mo ay biglang dumilim. Ibig sabihin noon, magkakaroon ng masamang mangyayari. Gumuhit ako ng hexagram at ipinapakita nito na nasa panganib ang asawa't anak mong babae. Ang direksyon ay patungo sa ospital, hindi sa bahay mo. M. Resendez, Nina, ay mahilig sa ganyang bagay. Pambata lang yan, huwag mo nang masyadong seryosohin. Hanggang ngayon, hilig pa rin ng mga bata, yang ganyan. Pero, mali si Nina. Sa totoo lang, may asawa ako, pero wala akong anak na babae. Wala kang anak na babae? Meron. Maliit pa lang siya, hindi pa ipinapanganak. Nina, sa ngayon, wala akong anak na babae, at baka, hindi na magkaroon. Sa ospital, nalaman nila na. Ako ay infertile. Pasensya na. Nina, pasensya na. Ayos lang, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero Mr. Resendes, buntis ang asawa mo. Nina, tigilan mo yan. Ang hirap kausap ng mga matatanda. Kung hindi ba may nagsabi sa'yo na yung babaeng nakatira sa bahay mo ay nahulog sa ilog at nasa koma? At pinapauwi ka ng agad? Paano mo nalaman? Hindi ko sinabi ko ang inuman. Yan. Ang hexagram ang nagsabi sa akin. Sir, ano ang relasyon ninyo sa babaeng nakatira sa bahay ninyo? Sabi ng hexagram, hindi niya asawa. Paano siya magiging asawa ko? Fabiana ang pangalan niya. Siya ang ulila na iniwan ng matalik na kaibigan ng lolo ko. Bago ito namatay. Wala siyang mapuntahan, kaya dahil magkaibigan kami, kasama ko siya ngayon. May asawa ka na, tapos pinatira mo pa sa bahay mo ang ibang babae? Para siyang kapatid na babae sa akin. Naawa lang ako sa kanya, kaya Pero ito ang nangyari ngayon. Ang asawa mo rin ay nahulog sa ilog. At itong tinatawag na kapatid. Ang siyang nagtulak sa kanya. imposible yan. Marunong lumangoy si Sylvia. Si Fabiana ang hindi marunong. Ipinakikita ng hexagram na, sa ngayon, ayos lang ang masamang babae. Ang nasa mas panganib ay ang asawa mo. Magpapanggap pa ring may sakit ang masamang babae para makita ka at sasabihin ang asawa mo ang nagtulak sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tumawag ka sa bahay ngayon din para makumpirma. Tama si Nina. Buntis nga talaga ang asawa ko. Sabi ng doktor, kung kahit kaunti pang nahuli kami. Delikado na sana ang sanggol. Buti na lang at nakarating tayo ng maaga. Maligayang bati. Lahat ng ito ay dahil kay Nina. Kung hindi dahil sa babala niya, namatay na sana ang sanggol. Masaya rin po ako sa pagtulong kay Ginoong Resendes. Ang swerte mo, Ginoong Carnero. Sana nga ay magkaroon ako ng anak na babaeng kasing talino at ganda niya. Ginoong Resendes, magkakatotoo po ang hiling ninyo. Ang dinadala ng asawa ninyo ay babae. Ito ay agimat para sa pagbubuntis. Lagi ninyo itong dalhin at magiging epektibo ito. Totoo ba yan? Ang galing. Pangarap ko talagang magkaroon ng anak na babae. Maraming salamat po. Pwede po bang sandali lang? Nina, 10 milyon sa cash, bilang paraan, upang magpasalamat sa malaking tulong mo. Maraming salamat po, Ginoong Resendes. Boss, ang mga dokumentong hiniling ninyo.
Ginoong Carnero, narinig ko po na ang Elevate Group ay may proyekto at nais makipagtulungan sa Resents Group. Ito po ang kontrata. Kung sa tingin ninyo ay ayos na ang lahat, pwede na po nating lagdaan ngayon. Ginoong Resendez, kayo po ay. Ako, talaga namang hindi nakikipagtulungan sa ibang kumpanya sa Junkero, pero ang pakikipagtulungan kay Ginoong Carnero ay nakakapanatag sa akin. Ang taong kayang palakihin ng isang anak na babaeng napakatalino at marunong ay karapat-dapat sa tiwala. Naway maging matagumpay ang ating pakikipagtulungan. Maraming tagumpay. Nina, sabi ni Lola, tawista ka raw. Hindi ka ba natatakot na masaktan sa paggulo sa kapalaran? Kadalasan hindi. Sabi ng amo ko, ang pagpaparusa sa masasama at pagtulong sa mabubuti ay nakakapag-ipon ng mabuting gawa. Mas marami, mas mabuti. Basta hindi lang tayo dapat sumalungat sa kalooban ng langit o tayo ay magkakaroon ng pagsalang. Pagsalang. Kapag nagkaroon ka ng pagsalang, sa mga magagaan na kaso, maaaring magkoma ang isang tao. Sa mga malulubha, ang kaluluwa at katawan ay nawawasak. At ano naman, ang paglabag sa kalooban ng langit. Mahirap ipaliwanag iyon. May isang matandang amo na, sa lihim, ay gumamit ng itim na mahika para pahabain ang buhay ng isang kamag-anak. Sa gitna ng proseso, siya ay nagkaroon ng pagsalang. Pagkatapos, ang amo ay naging isang taong nangalirang tuluyan. Pero huwag kang mag-alala, Tay. Hindi kailanman gagawa ng ganoon si Nina. Tingnan natin ngayon ang mga regalo ni G. Resendez. Niloko niya tayo. Hindi ba 10 milyon? Bakit isang barya lang ang nandito? Ang pera ay kinuha ng ninunong amo. Ngayon 3 reais na lang ang nasa bulsa ko. Ni instant noodles hindi ko mabili. Sandali, Nina. Bakit 3 riis na lang ang meron ka? Hindi ba't binigyan ka ni Lola ng 20 milyon? Dahil ipinanganak ako na may kapalaran ng kahirapan, kulang sa elemento ng pera sa 5 elemento. Hindi ko kayang maghawak ng kayamanan. Lahat ng perang ibinibigay sa akin ay kinukuha ng amo. Kailangan kong mag-ipon pa ng mabuting gawa para maibalik ang gintong katawan ng amo. Saka lang magkakaroon ng pagkakataon na Uy, nakabalik ka na. Nanay, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para sabihin sa iyo na nakakita ako ng isang napakagaling na doktor na taoist para gamutin ang mga binti mo. Iyon ba iyong dating doktor? Hindi, ito'y ang kanyang maestro, isang bihasang taoist. Sabi ng taoist na, ang batang doktor ay naglalakbay at hindi mahagilap. Kaya, hiniling ko sa taoist na pumunta para gamutin ka. kaya rin ni Nina na pagalingin ang mga binti ni tatay. CJ, pwedeng subukan din ni Nina. Magtulungan na lang tayo. Nina, nakabili ka ba ng isang bagay na nagustuhan mo sa auction ngayon? Tingnan mo, Lola. Nabili namin ang isang kahong kahoy at ito ang Phoenix Glass Cup. Dinala namin ito bilang espesyal na regalo para sa'yo. Talaga? Napansin ko na sa kwarto ni Lola ay maraming mga bagay na makintab at magaganda. Lola, nagustuhan mo ba? Gustong gusto ko ito. Salamat, Apo. Ito ang regalo na pinakamasaya kong natanggap. Ang galing-galing talaga ng apo ko. Si Nina ang pinakamagandang kasama. Nina, ano? Bakit mo ako hinanap? Guro, sa nakalipas na 2 araw, marami akong kabutihang nagawa at marami akong perang nakamit. Napapaisip ako kung nabawasan na kaya ang gintong katawan ng dakilang ninuno. Kakakumpirma ko lang. Nina, sa ganito kaikling panahon, nakapagpapanumbalik ka na ng isang gintong braso, ang kumpletong gintong katawan ng dakilang ninuno ay hindi na malayo sa katuparan. Nina, ipagpatuloy mo lang, magsumikap ka pa. Huwag kayong mag-alala, guro at dakilang ninuno. Ipagpapatuloy ko ang pag-iipon ng mabuting gawa. Nina, kamusta naman? Ang buhay sa labas ng bundok, may nahanap ka na bang bakas tungkol sa iyong mga tunay na magulang? Wala pa akong nahanap na tunay kong magulang, pero nakakilala ako ng bagong tatay at bagong nanay. Lagi nila akong pinakakain ng husto at dinadala sa labas para maglaro. Napakabubuti nilang tao. Napakaganda naman yan, Nina, napakaganda. Nina, sa ilang araw, bababa rin ako ng bundok. May natanggap akong napakagandang alok na magpagamot ng isang tao. Pagkatapos noon, hahanap ako ng oras para dalawin ka. Guro, darating ka? Di idadala kita para makilala ang aking bagong pamilya. Mabuti, mabuti. Pag-usapan natin yan. Sa ngayon, kailangan kong maghanda.
Hanggang sa muli, Nina. E di magmamadali na ako sa Handa na ang gamot. Tatay, Lolo, anong ginagawa ninyo rito? Nina, sinindak mo ako. 3 araw ka nang hindi lumalabas ng kwarto mo. Akala namin may nangyari sa'yo. 3 araw na pala? Nakatuon kasi ako ng husto sa paggawa ng gamot kaya nakalimutan ko ang oras. Lolo, ang Karaka Protection Pill. Tableta ng pagkalat ng dark energy. Inililipat nito ang dark energy mula sa katawan mo. Kapag tuluyan ng kumalat ang enerhiya, makakaya mo nang tumayo muli. Ang Heart Protection Pill. Ang parehong gamot na ibinigay mo sa akin. Noong nagkasakit ako. Pinabuting version ito. Dahil sa Sky 2 Smelting Furnace, 100% na ang bisa. Ng gamot, mas mabisa kaysa sa dati. Kailangang inumin ito ni Lola ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang panahon at hindi na babalik ang mga sintomas. Talaga? Ang gaan-gaan na sa pakiramdam ng dibdib ko. Yung pakiramdam ng paninikip na wala na, alam mo, Amilcar, subukan mo rin ito. Inay, hindi ito candy. Hindi basta-basta pwedeng inumin. Saka, bata pa lang si Nina. Laro-laro lang ito. Ah, hindi ito laro. Nagkasakit ako at si Nina ang gumaling sa akin. Naniniwala ako sa kanya. Amilcar, okay ka lang? Sige na, sige na, sige na. Well, nakabangon ka na nga, di ba? Nakabangon na ako. Pagod lang talaga ako. Lola, matagal nang puno ng madilim na enerhiya ang mga binti ni Dad. Hindi ito madaling ayusin. Bukod sa pag-inom ng gamot, kapag si Tiago ang benepisyaryo ng 8 trigrams matrix ay lubusang nagdusa sa parusa ng enerhiyang iyon, ang mga binti ni Dad ay lubusang gagaling. Parusa. Gaano katagal iyon? Mga 1 taon. Okay lang iyon. Basta gumaling siya. Hindi, 1 buwan. 1 buwan? Medyo matagal, alam ko. Pagkatapos ng lahat, ang 8 trigrams matrix ay napakalakas. Kailangan ng oras. Nina, ikaw ay anghel para sa pamilya namin. Nanay, bakit mo dinala si Nina sa lumang bahay? Siyempre, naparito kami para magbigay galang sa ating mga ninuno at para maidagdag si Nina sa angka ng pamilya. Sa ganoon, opisyal na siyang magiging bahagi ng pamilyang Karnero. Alam kong, hindi mo masyadong pinapahalagahan ang mga bagay na ito at hindi ko inaasahang maalala mo. Pero, ngayon pinapahalagahan ko na. Siya nga pala, narito rin ngayon ang iyong kuya. Ang kuya ni Papa. Kamukha ba niya si Tiago? Siyempre hindi. Anak siya ng kapatid ng tatay ko. Malaki ang naitulong niya sa kumpanya mula nang magkasakit ako. Napakahusay ng kanyang trabaho. Mabuti siyang tao. At tulad ni Nina, interesado rin siya sa tawis mo. Halika na, Nina at Lola, batiin natin ang mga ninuno ng pamilyang Karnero. Sige. Ang lamig! Pagkapasok ko pa lang, ramdam ko na ang malamig na hangin. Nina, ito ang ninunong tahanan ng pamilyang Karnero. Nagustuhan mo ba? Napakaganda. Napakahalaga ng bahay na ito sa pamilyang Karnero. Nag-hire pa sila ng isang Feng Shui Master para ayusin ang lahat, ang oryentasyon, ang lokasyon, para maging perpekto. Nina, kumusta? Wala, Lola, pasok na tayo sa loob. CJ, Tita, Amilcar, nakarating ka na, kuya. Salomo, Ito ang ampun na anak ni Amilcar. Si Nina, di ba? Ang cute-cute niya. Nina, ito ang tiyuhin sa ama. Sinabi ko noon, marunong din siya, medyo sa tawis mo. Siya ang humawak ng konsultasyon tungkol sa Feng Shui ng Ancestral House. Pamilya tayong lahat, iyon lang ang kaya kong gawin. Hi, Tito. Tito, marunong ka sa Feng Shui? Medyo marunong, oo. Yung Ancestral House ay dahil nakipagkaibigan ako sa isang pari ng Taoismo at pinakiusapan ko siyang idisenyo ito. Maupo ka. Dito, Itong Tito parang mabait.
Pero kapag lumapit ka, may kakaiba. Malamig na pakiramdam. Ang kakaiba. Itong bata, parang pamilyar sa akin. Kakaibang enerhiya yan. Narinig ko nga mga binti ni Amalcar ay hindi pa rin gumagaling. Wala akong masyadong magagawa, pero pinahanap ko sa kanila ang isang pares ng estatwang tagak na bato. Sumisimbolo ang mga ito ng kalusugan at mahabang buhay. Sana ay gumaling na ang mga binti ni Amalcar. Salamat talaga. Pero, ang mga bitak na ito sa mga binti, lagi na bang nandoon yan? Kung hindi mo titingnan mabuti, hindi mo mapapansin. Siguro ay nangyari yan habang inililipat, di ba? Pero ang mga sirang estatwang ito, kung mananatili sa bahay, hindi lang hindi nito mapoprotektahan, magdadala pa ito ng masamang enerhiya at lalong papasamain ang kalagayan ng... Nina, saan napunta yung batang iyon? Nina, Nina! Nina! Gising, Nina! may tao. Tumawag ng doktor. Nina! Inay, Nina! Ikaw nga talaga. 5 taon na ang nakalipas, pinalayas kita. Bumalik kang buhay sa pamilya Carnero. At sinira mo pa ang mahika ko. Pero, mukhang, hindi pa rin kayo nagkakilala sa isa't isa. Paano nangyari na sa loob ng bahay? Nasaktan si Nina. si Nina ay ang nag-iisang anak ng. Dapat inalagaan mo siya. Pero ako'y naging pabaya. Walang malubha ang binibini. Normal ang lahat. Kaya, basta. Basta ano? Ano ba yon? Ang binibini ay may bihirang uri ng dugo at allergic sa penicillin at sa mangga. Lahat ng ito ay kapareho ni Miss Bryjana ang nawawala. Eksaktong pareho. Nina, 5 taong gulang din siya, at ulila siya. Hindi pwedeng mangyari yon. Talaga bang nagkataon lang? Pakisimulan na ang i-test, kaagad. Opo, Ma, sinasabi mo bang si Nina ay maaaring si Berginha? Kung hindi magkakaroon ng ganito karaming pagkakataon. Nina, Pasensya na po at nag-alala kayo, Papa. huwag kang mag-alala. Pero anong nangyari? Pagod na pagod lang talaga ako. Nasaan na ang aking pendant? Bakit nawala? Guro, Nina ko, halika rito. Tingnan kita. Ayan. Medyo tumaba ka. Pero, medyo mapatla ka. Baka naman. Sobra kang nagpapagod? walang nakakalihim sa'yo. Guro, nagpakapagod lang talaga ako nang hindi sinasadya. Sa susunod, aayusin ni Nina ang sarili niya. Tingnan ko ang palso mo. Ang iba. Ayos naman. Guro, ipakikilala ko po kayo. Ito ang bagong tatay ko. Ito ang bagong lola ko. Ako si Master Z. At guro nitong bata. Sa panahong ito, gusto kong magpasalamat sa inyong dalawa sa pag-aalaga. Guro, walang anuman. Ang pag-ampon kay Nina ay malaking biyaya para sa amin. Guro, dumating po ba kayo? Mayroon pa ring madilim na enerhiya dito. Kasi ito ang pamilyang pinili ni Nina. Magtatagal pa ako ng ilang araw para tulungan sila bago umalis. Kaya, mananatili ako sa loob ng ilang araw. Salamat. Walang anuman. Ipapaghanda ko ang butler ng silid para sa bisita. Maaari ko bang tingnan ang binti ng iyong anak? Guro, marunong ka bang maggamot ng sakit? Marunong ako ng kaunti. Ang guro na ito ay naghahanap ng kanyang estudyante. Ang dakilang manggagamot na Taoist din ay nagsabing naghahanap siya ng kanyang estudyante. Posible kaya na ang guro na ito ay ang dakilang manggagamot na Taoist. Paumanhin po, guro. Natukoy mo ba ang problema? Guro, kumusta na ang aking paggamot? Nina, napakagaling ng ginawa mo. Nawawala na ngayon ang madilim na enerhiya. Para tuluyang mawala ang madilim na enerhiyang ito.
Bukod sa patuloy na pag-inom ng gamot, ang kailangan lang ay oras, Nina. Ang iyong kakayahan sa medisina ay ganap ng umunlad, wala na akong maidaragdag pa. Ginang. Sundin lamang ang sinabi ni Nina. Naiintindihan ko, kung gayon. Maraming salamat po, guro. Mukhang ang guro na ito ay hindi eksperto sa medisina. At, kung siguro si Cones ay ang dakilang manggagamot na taoist, si Nina ang magiging maliit na doktor. Anong pagkakataon? Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang nagtangkang magpanggap bilang tagapagmana ng pamilya. Papasukin mo sila. Ipapatakbo mo sa doktor. Ang paternity test. Opo. Ginoong Carnero. Ma'am. Ito ang bata na ipinanganak ko. 6 na taon na ang nakalipas, noong gabing iyon sa Con Hotel. Pagkatapos kong makauwi, nalaman kong buntis ako. Pagkapanganak kay Brigana, wala akong pera at walang trabaho. Kaya iniwan ko siya sa may pintuan ng pamilya Carnero. Wala na akong ibang choice. Kung napagpasyahan mong iwan siya sa pamilya, bakit mo siya kinuha nang walang pasabi? Si Brigana ay aking tunay na anak. Pagkatapos kong iwan siya sa pamilya Carnero, hindi na ako makatulog o kumain ng mahimbing. Paulit-ulit kong iniisip na kunin siya pabalik, pero ang pamilya Carnero ay si Brigana lang, ang itinuturing na anak, at hindi nila ako pinayagang kunin siya. Kaya, kinailangan kong kunin siya ng palihim. Ngayon, bakit mo siya ibinalik? Dahil si Brigana. Kapag nakakakita siya ng ibang batang kasing edad niya, na may mga magulang na nag-aalaga sa kanila, nagsimula siyang magtanong sa akin tungkol sa kanyang ama. Kaya naramdaman kong may kasalanan ako, dahil alam ko kung sino ang kanyang ama. At dahil daineni ko siya, ng karapatang magkaroon ng pagmamahal ng isang ama. Kaya, lahat ng ito. Ito ang pendant na, suot-suot niya nang, akuin ko siya. Sa tingin ko, kayo ang nagbigay nito sa kanya. Ang pendant na ito ay kapareho ng meron ka. Eksakto, ito nga ang ibinigay ko sa kanya. Alam ko ang mga alalahanin ng pamilya ninyo, na akala ninyo gusto kong gamitin ang anak ninyo para umangat sa lipunan. Pero hindi. Gusto ko lang malaman ni Brigana na may ama rin siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mahalaga kung kayo ay mayaman o makapangyarihang pamilya. Hindi ako maglalakas loob na pumunta rito. Si Briginha ang anak ko. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Kahit ikaw ang tunay na ina, wala kang karapatang kunin siya. Amilcar, hinaan mo ang boses mo. Natakot mo ang mahal. Ano ang pangalan mo? Ma'am. Talita ang pangalan niya. Pero tinatawag namin siyang Brigana. Briginha, ilang taon ka na? 5 taong gulang. Ginoong Carnero, ma'am, lumabas na ang resulta ng paternity test. Ayon sa resulta, si Binibining Talita ay tunay na anak ni Ginoong Carnero. Pero ang test report ni Nina ay nagpapakita na siya ay hindi tunay na anak ni Ginoong Carnero. Ikaw ba talaga si Briginha? Halika na. Sumama ka kay Daddy. Daddy, Lola. Ang sarap ng pakiramdam na nandito ka na ulit. Nahanap na rin kita. Daddy, Lola, anong ulam natin ngayong gabi? May bisita ba tayo? Nina. Hindi sila bisita. Sila ay... Nina, ito, ang matagal nang nawawalang apo ng pamilyang Carnero. Si Briginha. At ito naman si Nina. Siya ang nagligtas ng buhay ko noon. Magkasundo silang mabuti ni Amilcar, kaya ampon na namin siya ngayon. Ngayon, tatawagin siyang ate ni Briginha. Okay. Hi Nina. Ako ang nanay ni Brigana. Mula ngayon, kami ni Brigana ay titira na rin dito. Mula ngayon, ikaw rin. Tatawagin mo akong nanay. Tita ang itatawag sa'yo ni Nina. Yun na yun. Okay. Brigana, tawagin mo na ang ate mo. Hi, ate. Ngayon, magkapatid na kayo ni Nina, okay. Dapat magkasundo kayong dalawa. Hi, ate Brigina. Tara, maglaro tayo ngayon.
Papa, Lola, Briginha, ito ang bendisyon ni Lola para sa iyo. Ginawa lang para sa iyo. Sana si Briginha ay magkaroon ng payapa at masayang buhay. At maging ang pinakamamahal na prinsesa ng pamilyang Carneiro. Heto, Kahapon, nang makita ko ang mukha ni Briginha, parang may allergy siya. Ito ay pangangalaga sa balat na binili ko para sa kanya. Ngayon, bawat pangangalaga ay isisekreto lang para sa kanya. Pasensya na sa abala. Brigana, pasalamatan mo si Lola at si Papa. salamat po Lola, salamat po Papa. Papa, Lola? Briginya, ano ang pinaglalaruan ninyong lahat? Nina, Ay, si Nina pala. Si Lola at si Amilcar ay nagbigay ng pasalubong kay Brigana. Napaka-thoughtful ni Amilcar. Napansin pa niya ang maliit na allergy sa mukha ni Brigana. Sa huli, mas maalaga talaga ang isang ama. Di ba, Nina? Di ba, Nina? Nina, may nasabi ba akong mali? Ang mga regalo mula kay Nina ay naghanda rin ng para kay Briginya. Ito ang paborito kong regalo, isang sleep bell. Pinoprotektahan ka nito sa masasamang bagay. Ito ay regalo sa kaarawan na ibinigay sa akin ng aking master. Ngayon, ibibigay ko ito kay Briginya. Salamat, ate. Ang bait-bait naman ni Nina. Pero, sensitibo ang tenga ni Brigana. Hindi niya maririnig ang tunog ng bell. Gayunpaman, salamat, Nina. Ngayon, oras na para magsiesta. Kailangan niyong matulog. Daddy, gusto kong pakinggan ng isang kwento bago matulog. CJ, ano ang gusto mong pakinggan? Daddy, ikaw ang magkwento. tara na, pakinggan na natin ang kwento. Naghanda na ba si Lola ng pagkain? Gutom na ako. Pasensya na, Nina. Nang magutom si Briginha, nagsimula na kaming kumain. Akala namin ay abala ka sa iyong trabaho, kaya hindi ka namin tinawag. Ayos lang, hindi nyo kailangang hintayin si Nina palagi. CJ, kung gayon, pwede ka nang kumain. Ito ang espesyal na mini cake ni Nina. Brigana, huwag mong kunin ang cake ng kapatid mo. Ibalik mo sa kanya ang cake. Hindi. Gusto rin ni Briginya. Ang kinain ni Briginya, hindi ko ibinabahagi. Batang pasaway ka. Ano ang sinabi sa iyo ni nanay? Hindi ko ninakaw iyon, gusto ko lang ng maliit na piraso. Pwede kang kumuha kung gusto mo. Nina, kakakarating lang niya rito at bago pa sa kanya ang lahat. Hindi ba maganda? Nabigyan mo siya ng kaunti. Ako, Nina, hindi katulad mo si Briginha na nakakakain ito araw-araw. Dapat mas maging pasensyoso ka sa kanya. Gagawa rin ng isa para sa iyo ang tagaluto. Okay, okay lang, hindi naman ako gutom na gutom. Maglalakad-lakad lang ako at babalik agad ako. Nagtanong lang naman ako, Tatay, bakit ka galit sa akin? Pamilyar na pamilyar ang muka. Ito ang paborito kong regalo, isang sleep bell. Pinipigilan nito ang masasamang bagay sa iyong mga panaginip. Ngayon, ibibigay ko ito. Anak, matulog na tayo. Yung maliit na kampanilya na binigay sa akin ni Nina ay nasira. Ito ang aking agimat. Kung ayaw mo, maaari mo itong ibalik sa akin. Bakit ito nasira? Hindi ko alam bakit galit si Nina. Pasensya na, Nina. Ang tenga ni Brigana ay hindi makatiis sa mga ingay na iyon. Siguro aksidente lang iyon. Pasensya na, please. Pero itong maliit na kampanilya ay gawa sa napakatibay na material. Paano ito masisira ng ganoon? Sorry, Nina. Hindi ko alam na itong kampanilya ay napakahalaga sa iyo. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang kunin ito ni Brigana. Sinabi ko na, hindi ko... Tama na, Nina. Hindi niya sinasadya yon. Alam mong siya ay may problema sa tenga, tapos binigyan mo pa siya ng kampanilya, at ngayon nag-aaway kayo, pinapaiyak mo siya. Nina, bilang nakatatandang kapatid, hindi ka dapat makipag-away sa nakababatang kapatid mo.
Nina, nasaan si Master Zicones? Lumabas po ang master para magtawag at magdasal. Sinabi niyang huwag kaming mag-alala. Tungkol sa nangyari kagabi. Mali ang tatay mo. Nakita niyang umiiyak si Briginha kaya natakot siya. Pero ninamahal, huwag kang malungkot sa kanyang pagiging mahigpit. Kagabi, hindi kumain ng kahit ano si Nina. Kaya ngayong umaga, ang kusinero nagluto ng mga paborito mong ulam. Halika na, kain tayo kasama ni Lola, okay? Sige, Kumain ka pa, Nina. Ito. Kumuha ka ng itlog. Ganun karami. Kaya mo bang ubusin lahat yan? Kumain ka. Kung hindi mo maubos, okay lang. Masaya na si Lola sa pagtingin lang sa'yo habang kumakain. Kain. Ito, Brigana. Gusto mo ba? oo. Hindi. Noon, nung nasa templo pa si Nina, puti ang tinapay na kinakain niya sa bawat pagkain. Mga 10 ang kinakain ni Nina. Ah, ganun ba? sa templo pinalaki si Nina. Kakadop lang sa kanya kamakailan. Hindi mo kailangang ganyan ang trato sa kanya. Pareho silang anak ko. Totoo yan. Sa mga nakaraang taon, ang mga kulang kay Briginha, susubukan naming punan. Pero si Nina, ay mahal na apo din namin. Pantay ang trato namin sa kanila. Siyempre. Hindi ko inakalang ganoon. Kahalaga si Nina sa mga tao ng pamilyang Carnero. Gayunpaman, ipinagtatanggol nila siya. Kailangan kong humanap ng ibang paraan ng pagkilos. Amilcar, huwag kang puro kain. Kumain ka ng sabaw. Ang mga bagay na ito, ang mga katulong ang gumagawa. Sige. Alam ko. Brigana, kumain ka pa. Amilcar. Tayo. Amilcar. Noon pa. Binigyan na rin kita ng isang anak na babae. Paano mo nagawa sa akin ito? Pasensya na. Nadroga ako noon. Wala akong malay. Sa totoo lang. Hindi ba medyo mabilis? Pero sa bandang huli, magpapakasal tayo. Pasensya. Kailangan ko pang masanay. Bukod pa riyan, hindi pa gumagaling ang binti ko. Kailangan nitong magpahinga. Kaya, halika. Dalhin mo ang binibini sa labas. Binibini, pakiusap. Sobrang dami kong kinain, ngayon nauuhaw na talaga ako. Hindi gagana ang sinabi mo. Hindi maloloko ni Amilcar yan. Ayaw niya sa mga babaeng iniaalok sa kanya. Gusto lang niyang protektahan yang Nina na yan. Ang putang inang babaeng yan, na palaging nag-aalaga sa binti ni Amilcar. Kapag gumaling na siya, wala na tayong magagawa. Kanino siya kausap? Anong gagawin ninyo kay tatay? Sino yan? Sino yan? Hindi simpleng tao yung Miss Kuelo na yon. Ano ba ang gusto nilang gawin kay Dad? Pero asawa siya ni Dad, kung misunderstanding lang, mas mabuting magbantay pa tayo ng matagal-tagal. Sige Dad, wag kang magmadali, magpahinga ka muna. Walang problema, di ba't sabi mo, kailangan kong lumakas, kaya ko pang maglakad ng mas marami. Ginoong Carnero, may mga urgent matters kami na kailangan mong ayusin. Binata, Magandang umaga, Miss. Ginoong Carnero, nakakatayo ka na ba ngayon? Sa susunod na linggo, makakalakad na ako at makakapunta na sa kumpanya. Ano yung urgency na nagdala sa inyo rito? Well, tingnan natin. Nasa bahay ka. Sa susunod na linggo, may importanteng meeting. Gusto ng mga partners na naroon ka. Tingnan mo rito, ang kontrata. Okay,
Ipadala mo sa akin ang oras ng meeting. Opo. Ginoong Carnero. Si Tiago ay umalis na sa kumpanya. Humiling ba siyang umalis? Hindi. Pumunta si Tiago sa kasino, natalo lahat ng pera niya sa sugal. Nabaon sa utang. Hindi kinaya ang dagok at nabaliw. Sabi nila, naglalakad-lakad siya sa kalye at sumisigaw, "Ako ang leader ng Elevate Group." May mga sikreto ang babaeng yun. Malakas ang epekto ng gamot na ginawa niya. May gamot ako na makakontra dito. Ilagay mo sa pagkain ni Amilcar. Hindi lang mawawala ng bisa ang gamot, magkakaroon pa ito ng kabaligtarang epekto. Ang gamot na pampawi. Gusto kong maiwan sa kanila ang madilim na enerhiyang ito. Nanay, gutom na ako. Brigana. Halika rito. Brigana. Dalhin mo ito kay tatay. Painumin mo siyang lahat, ha? Sige. Ang sopas na gusto ni Brigina, kakain din si tatay. CJ, kakain si tatay. Salamat, anak. Teka, hindi mo pwedeng inumin ngayon. Ayos lang yan, anak. Halika rito. Nina, anong nangyari? Hindi pwedeng kainin ang Ate, bakit mo itinapon ang sabaw ni Brigina? Wala namang lason dyan. Bakit umiiyak si Brigana? Sabi ni ate may lason ng sabaw, pero si Brigina ay hindi. Brigana, huwag kang umiyak. Hindi naman nilason ang sabaw. Hindi nito lalason si tatay. Pero itong sabaw. Ito ang paboritong sabaw ni Brigana. Espesyal niya itong ginawa para ibahagi sa lahat. Paano magkakaroon ng lason iyan? Mapapatunayan ko iyan. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon, Nina? Alam ko kakabalik lang ni Brigana. Mahirap para sa iyo tanggapin iyon. Ngunit, kahit na, mahal ni Brigana ang kanyang ama, bakit mo sinabing nilagyan niya iyon ng lason, at itinapon pa ang sabaw? Ako. Kahapon pa sinabi sa akin ni Brigana, na masaya siyang may kapatid na babae ngayon. Gusto niyang dalhin ko ang mga bagay na gusto niya, para ibahagi sa lahat. Pero ikaw, Nina, ano ang nangyayari? Ang sabaw na ito ay may ginseng, dongquai, at aconite root. Para sa ordinaryong tao, hindi ito nakakalason. Sa katunayan, ano ba ang laman ng kaning may lason? Hindi namin alam. Kung may pagkain bang hindi dapat isabay sa sabaw. Paano ko at ni Juju malalaman yun? Gusto lang niyang ibahagi ang paborito niya. Sa tatay niya, yun lang. Mali ba yun? Tama na. Mahal. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero bata pa siya, napakabata pa niya, para maintindihan ang kahit ano. Kung bigla-bigla kang aatake sa kanya, matatakot ang bunso mo. pero ako, Anak. Mabuti naman ang intensyon niya at ni tita. Tara, samahan mo si Lola sa taas. Nandito na ang guro ng magandang alagad. guro. Anong problema? Sino ang nanggugulo kay Jinju? Wala namang nanggugulo sa akin. Guro, sa totoo lang, kahit na mukhang kahina-hinala siya at si tita, wala akong naramdamang masamang hangarin sa kanila. Ang kakaiba. Tang asterisk A mo. Ang masamang hangarin sa puso ng tao ay hindi gaya ng masamang intensyon na madaling makita. Ang gurong ito ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na hindi ko na naman naiintindihan. Simula nang dumating sila, napansin kong ikaw ay talagang malungkot. Nina, isipin mo. Si Talita, pagkatapos ng lahat, ay tunay na anak ni Amilcar. Nang dumating ka, automatiko mong kinuha ang ilan sa pagmamahal niya at ang kanyang katayuan bilang tunay na anak, natural lang, na hindi ka nila gusto. Pero wala namang ginawang masama si Nina. Kahit wala kang ginawa, sa pagiging bahagi ng pamilya Carnero, hadlang ka na. Nina, kung hindi ka masaya dito, maaari kitang ilayo. Gayunpaman, ang binti ni Amilcar ay halos ganap ng gumaling. Wala nang madilim na enerhiya na dapat harapin. Gusto ko pa ring manatili dito. Maghintay na ganap ng gumaling ang binti ni tatay.
Kung iyon ang gusto mo. Tatay. At sina Lola at ate, nasaan sila? Pumunta sila sa mall. Para mamili. Nina. Hindi ka masyadong kumain ngayong gabi. Galit ka ba? Oo, medyo. Pasensya na, Nina. Kaya lang kahapon lang sila nakabalik. At napabayaan kita. Kasalanan ko yon. Nina. Nitong mga nakaraang araw, nagkamali siya. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Ang dalawa nilang iyon ay dumaan sa maraming hirap. Isipin mo na lang kung gaano ako nagkautang ng loob. Kailangan kong bumawi sa kanila. Alam ko, magandang umaga. Masaya ka ba? Oo, dahil napakaganda ng tulog ko kagabi. Nina, halika, umupo ka rito sa tabi ni Lola. Tatay, galing saan ito? Ah, ito. Galing ito kay Briginha. Kahapon, dumaan sila ng nanay niya sa templo at ibinigay sa akin itong 8-seed bracelet. Tatay, hindi mo pwedeng suotin yan. Masyado itong malakas at negatibong enerhiya, makakaapekto yan sa mga paa mo. Hindi mo pwedeng suotin, hindi mo pwedeng gawin yan. Tatay, hindi lang sa'yo? Nina, itong 8C bracelet. Ako mismo ang nakakita kay Briginha na gumawa nito. Hindi dapat ito maging problema. Sigurado ka bang tama ang nakikita mo? Nina. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo kay Brigana. Lahat ng ibinibigay namin kay Amilcar, laging may mali sa paningin mo. Kahapon yung sopas, ngayon naman yung bracelet. Kung alam ko lang na si Brigana ay hindi tatanggapin, hindi ko na sana siya isinama. Sa templo lumaki si Nina. Mas sensitibo siya sa mga ganitong bagay. Huwag mo nang damdamin. Kaya, itong pulse Ares. Itong pulseras ay gawa ni Briginha. Isuot ko ito. CJ, ganyan na lang. Kain na tayo. Nina, kain na tayo. Anong nangyari, Virginia? Wala akong kapatid na babae. Sabi ng nanay ko, wala akong kapatid na babae. Bahay ko ito, bakit ka nandito at ayaw umalis? Ayoko sa'yo! Wala ka bang tatay? Bakit ka tumitira kasama ng tatay ko at lola? Magsalita ka. Pendant ko. Bakit nasa iyo ang pendant ko? Pendant ko ito. Ang tanga-tanga mo, gusto mo pa rin ng gamit ng iba? Anak, ayos ka lang ba? Brigana. Nina, anong nangyari? Yung kapatid, tinulak ako nung kapatid. Masakit. Hindi ako tumulak. Siya ang pendant ay palaging akin. Ninakaw na ng ate ko si Papa at si Lola. Ngayon gusto pa niya ang pendant? Kahit na may nagawa si Brigana, hindi mo kailangang itulak siya pababa ng hagdan. Nina, paano mo nagawang saktan ang kapatid mo? Nadismaya ako. Master, Bakit ka ganyang nalulungkot? gusto ko nang bumalik. Nagdesisyon ka na? Oo, hindi na naniniwala sa akin si Papa. Silly girl. E di bumalik na tayo. Ang gintong estatwa ng Ancestral Master ay kalahati ng tapos. Kahit hindi na tayo bumalik sa templo, maaari itong dalhin ni Master sa kalsada, gawin ang iyong pang-araw-araw na Tara na. Amilcar. Ngayong nalaman mo na. Ayos lang si Briginha. Pupuntahan ko si Nina. Siguro natakot din siya. Natutuwa ako na okay si Brigana. Pero kahit na, sobra na ang ginawa ni Nina. Ihatid mo muna siya sa kwarto. Pagod na siya. May mga asikasuhin pa ako. Sige. Si Briginha talaga ang nahulog. Dapat naniwala ako kay Nina. Siguro nasasaktan siya. Amilcar. Si Nina. Wala na sina Nina at ng guro niya. Ano? Tingnan mo ito. Ang sulat na iniwan nila. Basahin mo.
Tatay, Lola, kapag nakita ninyo ang sulat na ito, wala na ako roon. Mahal na mahal ni Nina si tatay at si Lola, higit pa sa anumang bagay sa mundo. Iyon ang unang pagkakataon na kumain si Nina ng busog, ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng tatay at Lola. Sobrang saya ni Nina nang dumating ang maliit kong kapatid, masaya rin si Nina. Pero pagkatapos, parang lahat ay naging malungkot dahil kay Nina. Ayaw ni Nina yon. Kaya nagpa siya ako na umalis muna pansamantala. Tatay, Lola, huwag kayong kakalimot tungkol sa inyo. Babalik si Nina para makita kayo. Kasalanan ko ito. Mula nang bumalik si Brigitte, lahat ng atensyon ko ay napunta sa kanya. Hindi ko pinansin ang nararamdaman ni Nina. At kahit nagduda pa ako sa kanya. Lahat ay kasalanan ko. Ako ang nagdala kay Nina dito. Pero hindi ko man lang naibalance ang pagiging magkapatid kaya pareho na naghirap sina Brigitte at Nina. Si Nina ay malas sa pera. Tiyak na maghihirap siya. Hindi. Sasundan ko siya para humingi ng tawad. Sige, sasama ako sa iyo. Amilcar, 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 kumusta ka? Tulong, Amilcar. Amilcar, gising ka na ba? Brigina, bilis. Gising na si Daddy. Tatay, Nanay. Nasaan si Nina? Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Malamang nasa sentro ng lungsod siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang mga binti ko. Hindi ko may galaw. Sabi ng doktor. Dulot ito ng matinding pagkabigla. Baka, gumaling na ito bukas. Ito ang kapalit sa hindi pagtitiwala kay Nina. Kailangan kong hanapin siya. At humingi ng tawad. Ayos lang. Mahahanap natin siya. Ang prioridad ngayon ay ang binti mo. Sinubukan kong tawagan iyong dakilang manggagamot na tauista. Pero, walang sumasagot. Nanay. Amilcar. Nagboluntaryo ako sa templo ng ilang panahon para humingi ng bendisayon para kay Brigina at naging magkaibigan naman kami ng dakilang manggagamot na tawista. Julia, talaga? Makakatawag ka ba sa kanya? Nanay. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko rito ang dakilang manggagamot na tawista para... Sige na. Umakyat ka na at maglaro. Sa wakas, nawala na yung malikot na bata, yung dalagitan na yun, gustong makialam sa ginagawa ko. Sino yan? Anong ginagawa mo rito? Julia, ang lakas mo ng loob. Hindi ba't napagkasunduan natin na hindi magkikita sa panahong ito, at kung malaman nila, ano ang mangyayari? Huwag kang mag-alala, nandito ako para tulungan ka. Yung batang tawista, hindi mo ba pinaalis? Kaya, ilagay mo ito sa pagkain ni Amilcar araw-araw, sa loob ng 1 linggo, tapos na siya. Masyadong halata yan, kung malaman nila. Bago pa man mapansin ng batang tawista, ang anumang bagay, kailangan nating puksain ng masama sa ugat. At siya, Nanay, nakita mo na ba si Nina? Hindi pa. Nina, baka nagalit sa atin si Nina. Wala siyang bakas. At ikaw, kamakailan. Mas matagal ka nang nawawalan ng malay. Medyo nag-aalala si nanay. Huwag kang mag-alala, Nanay. Wala namang sinabi ang doktor. Baka. Pagod lang ito. Amilcar, kain na tayo. Kaka-rating lang ng lutuin. Ito, Ako na ang bahala. Julia, at ang sitwasyon sa dakilang doktor na Taoist. Nanay, pwedeng mag-relax ka. Ang dakilang doktor na Taoist, kahit na sobrang abala, nangako nang darating sa susunod na linggo para tingnan si Amilcar, kung buhay pa si Amilcar, sa susunod na linggo. CJ, ang mahalaga ay kumpirmado na niya. Ito, kain na tayo. Nina.
Sa isang banda, ayaw mo na may makatuklas sa mga galaw natin. Pero sa kabilang banda, gumagawa ka ng mga gawain malapit sa kumpanya ng tatay mo. Gusto mo bang? O hindi mahalata? Ayaw mahalata ni Nina, pero namimiss ni Nina si Daddy. Okay, okay. Alam kong hindi mo malilimutan. Anong ibig mong sabihin? Nang umalis ako, ayos naman ang lahat, di ba? Excuse me. Si Amilcar ba ang pinag-uusapan ninyo? Mamamatay na ba talaga siya? Malala ba yun? Oo. Kumakalat na ito sa buong lungsod. Sabi nila ang pamilya Carnero ay papalit na ng tagapagmana. Anong sinasabi mo sa Dawes? Hindi ko makuha. Anong ibig mong sabihin na hindi mo makuha? Nina, kapag mas minamadali mo, mas maraming pagkakamali ang nagagawa mo. Huminahon ka at maglaan ng oras. Dalawang linya, isa. Walang laman ito. Ito ay kapalaran ng kamatayan. Kapalaran ng kamatayan? Paano nangyari yun? Hindi kailangan kong iligtas si Dad. Ay, Nina, nawala na sa isip mo. Ang kapalaran ng kamatayang ito ay desidido na. Kung susubukan mong manghimasok, magiging paglaban sa tadhana yon. Hindi mapaglalabanan ng kalooban ng langit. Ang paglaban sa langit ay magdudulot ng parusa ng Diyos. Naalala mo ba ang nangyari sa iyong master uncle? Hindi ba't sinabi mo na ako ang magpapasya sa kapalaran ko, hindi ang langit? Iyon ay, Ililigtas ko si Dad. Nina, huwag mong gawin yon. Ang batang yon. Tatay? Bakit ang daming masama sa katawan ni Tatay? Sa kanyang katawan may napakalakas na lason. Nina. Nina. Tatay, hindi kita pababayaang mamatay. Ano man ang mangyari, kung iinumin mo ang aking soul return pills, makakaligtas ka. Nina. Anong ginagawa mo rito? Nagising na si Amilcar. Alam mo ba? Ano? Ngayon, hindi lang nagising si Amilcar, bumalik na rin si Nina. Kung malaman ng pamilya Carnero na si Nina ang tunay niyang anak at napinalitan ang DNA test, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo, Taksil? Kayong mga nambanta sa akin. Sa tingin mo, sa pagsasabi mo niyan, hahayaan ka na ng pamilya Carnero. Ano ang gusto mong gawin ko? Patayin si Nina. Para wala ng problema. Naiintindihan ko. Miss, huwag mo akong sisihin. Si Julia ang pumilit sa akin na gawin ito. Kung gusto mong mag-high ganti, siya ang habulin mo. Huwag mo akong hanapin.
Huwag mo akong hanapin. Mr. Carnero. Air Moraes, kaibigan kita. Bakit mo ginawa ito? Hindi ako. Pinilit nila ako. Mr. Carnero, maawa po kayo. Siya ba? Siya nga. Siya ang nag-utos. Napatayin ng binibini. Maawa po kayo. G. Carnero, maawa po kayo. Amilcar. Kailan mo nalaman? Nang inaayos mo ang mga gamit ni Briginha, narinig ko ang usapan. Akala mo ba tanga ako? Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ka magsasalita, di ba? Sasabihin mo ang totoo. Alam mo kung paano ako gumalaw. Siya nga. Siya rin ang nagpabaliktad ng resulta ng DNA test ni Nina at ni Talita. Ayaw ko sanang gawin, G. Carnero. Maawa po kayo, G. Carnero. Maawa po kayo. Ano? Pinalitan mo ang resulta ng DNA test. Ibig mong sabihin, ako ang tunay na ama ni Nina. Opo. Opo, G. Carnero. Maawa po kayo. Ano ang nangyayari? Ako mismo ang nagpatunay. Ikaw ang babae nung gabing yon. Sinabi sa akin ng tandang yun ang lahat. Pati yung tungkol sa gabing yun kasama ka. Sa kasamaang palad, mahirap ang buhay niya. Pagkatapos manganak, nagkasakit siya ng malala. Sino ang mag-aakalang, bago mamatay, ang tandang yun ay nagkaroon ng kahit isang matalinong ideya, at itinago, nang hindi ko alam. Iniwan niya ang anak sa pintuan ng bahay mo. Ikaw. Kadiri ka. Kadiri ako. Mula nang makita ko si Nina, alam ko na siya ang anak ng tandang yun. At ikaw. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Dahil sa inggit. Dahil sa inggit, gusto mong patayin ang pamilya ko. Eh ano naman? Nagsumikap ako ng husto para umasenso sa buhay, pero wala akong nakuha. Samantalang siya, si Mark Ian. Dalawang. Ako na ang magsasalita. Ako na ang magsasalita. Si Salumao. Ang kapatid ko. Bakit? Siyempre, para lang sa yaman at kapangyarihan. Isang pag-angat na walang. Hindi mo inaasahan yun, di ba? Ang mabuting kapatid na laging hinahangaan mo, matagal na pala siyang galit na galit sa'yo. Akala niya, ikinawala mo siya, bilang tagapagmana ng pamilyang Carnero. Pinangarap niyang patayin ka. Kaya siya nga. Oo. Noong gabing iyon sa hotel, siya ang naglagay ng lason. Nalaman niyang namatay si Mark Iana. At hinanap ako. Noong mga taong iyon, lubog na lubog ako sa utang. Sabi niya kung tutulungan ko siya, babayaran niya ang mga utang ko. At gagawin pa niya akong ulo ng pamilyang Carnero. Lagi kong gustong mataas ang tingin sa akin, kaya tinanggap ko ang alok niya. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Pakiusap. Pakiusap, huwag niyo nang guluhin ang pamilya ko. Ilabas niyo ang kahabag-habag na to. At saka, kunin niyo si Salomo. Gusto ko siyang narito. Opo. Nina. Ikaw pala ang dahilan. At sa aking kamangmangan, nasaktan kita. Ako ang dapat sisihin. Ang taong dapat narito, hindi ikaw. Huli na ang dating ko. Ang batang yun, ang bilis tumakas. Guro. Tingnan mo si Nina, hindi pa siya nagigising. Iligtas mo siya. Nalaman ni Nina na ang kapalaran niya ay kamatayan. Upang iligtas ka, tinutulan niya ang tadhana at sumuwi sa kalooban ng langit. Ito ay isang parusang makalangit.
Pero, sa kabutihang palad, maaway ng langit. Sa wakas, may pagkakataon pa siyang mabuhay. Anak ko siya. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Hindi pa ako humihingi ng tawad. Guro, ikaw ang guro niya, iligtas mo siya. Naiintindihan ko. Marahil, ito ay isang pagkakataon ng pagbabayad sala, pero hindi ito ganap na imposible. Ang kaso lang, para malampasan ni Nina ang balakid na ito, kailangan niyang magbayad ng halaga. Anong halaga? Ibibigay ko ang buhay ko. Kailangan naway ang gintong liwanag ay maligo sa aking buong katawan. Binuksan mo ang langit at lupa at nagbigay buhay sa lahat ng nilalang. Abracadabra. Amilcar. Ano? Ano nang nangyayari? Tapos na ba? Bakit hindi pa siya nagigising? Hindi ganun kabilis. Ito ang halaga ng makalangit na landas ay hindi madaling bayaran. Kayong dalawa ay ang pinakamaswerte sa mga sawi. Kailan siya? Hindi siya si Briginha, ikaw. Hindi sa kanya ang pendant. Si Salomo ang nagnakaw noon. Ano? Yung kakatuwang tiyuhin? Siya nga. Si Tiago. At yung Taoist. Sila ang dalawa. Pero ngayon, nakakulong na sila, karapat-dapat sa kanila, baliktad din ang nangyari. Sandali. Tatay, sinasabi mo ba na ako ang iyong tunay na anak? At si Miss Coelho? Pinadala sila ni Salomo para linlangin ako. Si Talita, ang anak niya. Bulag ako, nandyan lang pala sa harap ko. At muntik na kitang mawala. Huwag kang mag-alala, tatay, ako. Ay, nandito, di ba? Nakababa ako mula sa bundok at nakita sina tatay at lola. Iyon din ang ating kapalaran. Tama si Nina. Ito ang ating kapalaran. Bumalik na tayo sa simula at ang hinahanap natin ay nandito lang pala. Buti na lang nagkakasama-sama na tayong muli. Kumusta ang pakiramdam, tatay? Parang kaya ko pang tumakbo. Tingnan mo. Ang ganda-ganda. Kahit hindi natin nakita ang dakilang Taoist doktor at ang maliit na doktor. Pero, nandito na si Nina sa ating tahanan, ayos na iyon. Nabanggit mo ang dakilang Taoist, Doctor. Sino siya? Siya ang pinuno ng Cloud Temple. Sabi nila may napakagaling siyang estudyante, isang batang doktor. Cloud Temple? Hindi ba yun ang templo natin? Ang pinuno ng templo, hindi ba ikaw yun, guro? Ano? Ibig mong sabihin, galing sa Cloud Temple si Nina? Kaya, ikaw, Noon, minsan akong tinawag pababa ng bundok para magpagamot. Sandali lang. Tingnan mo. Kayong dalawa ba yon? ako iyon. Kaya ikaw pala ang dakilang Taoist doktor. Nina, ikaw pala ang batang doktor. Sa totoo lang, titulo lang yan. Kaya, si Nina pala ang hinahanap natin. Talagang tadhana na magiging pamilya tayo. Nina, ikaw talaga ang aming maliit na swerte. Nina, huwag mo akong intindihin kung papatayin ko ang saya mo, pero kailangan kitang babalaan. Dahil sumalungat ka sa tadhana, may kapalit na parusa. Ang aming ancestral master, ngayon, ay wala ng golden body. Kailangan nating magsimula ulit.